Ang topic natin ngayon tungkol sa vitamin B. Maraming klaseng vitamin B, makukuha natin ito sa pagkain. Pero merong mga pagkakataon kami mga doktor, nire-resetahan din namin pasyente ng vitamin B complex. Depende. So ituturo natin sa inyo kung pwede na sa pagkain at anong sakit ang matutulungan nito. Ito po, ang taas ng vitamin B, mura lang. Gawa to ni Doc Lisa, siya ng search nito ay Mongo. Okay, very healthy ang munggo, mataas sa vitamin B, protina, chicken liver, mataas sa vitamin B, mataas sa iron, sa babae, sa buntis, sa anemic, napakaganda po. So, karamihan ng tao, marami naman nakukuha ang vitamin B sa pagkain, sapat na. Pero meron pagkakataon yung matanda na, mahina kumain, payat na payat, diba, walang makain, payat na payat, nagkukulang sa vitamin B. Mga buntis, kailangan ng folic acid, mga vegetarian, may hypothyroid, lalo na alcoholic, yung lakas uminom ng alak. Di ba pag alcoholic, payat na payat sila, di ba? Payat ang muscle, laki ng tiyan, kasi kulang sila sa vitamin B. Basta alcoholic, binibigyan ng vitamin B na tableta, kasi hindi na makuha sa pagkain eh. Alcoholic nga kasi. So ito mga possible benefits ng vitamin B, pampalakas, para sa dugo, mental health, anxiety, lungkot, nervyos, depression, kaya tinatawag siya minsan na stress tablet. Para sa nerves, diba? Pag namamanhid ng kamay, paa, binibigay rin to, posibleng makatulong. So, ito mga signs na kulang ka sa vitamin B. Tingnan natin. Itong mga signs to, hindi lang to pang vitamin B. Pwede rin naman iba ang sakit. Pero ito nakikita kung mababa sa vitamin B. Low energy, anemic, dry skin, depressed, anxious. Ito madalas yung mga nagsusugat-sugat sa tabi ng bibig. Ayan o. Minsan pag may sugat-sugat, inom ka na ng minsan may inom ako ng 1 week ng vitamin B. Breathlessness, memory loss, birth defect. Ito yung mga good sources ng vitamin B sa pagkain. Katulad nito, munggo, mga beans, yan o, B1. Maraming klaseng vitamin B pala. May B1, B2, B3, B5, B7, folic acid, B9, tsaka B12. So, pag B2 naman, liver. Yan. Ang taas ng source ng vitamin B ng liver, 137% RDA. Sabihin, isang slice lang, sobra-sobra ka na. Isda, galunggong, sardinas, itlog. Itlog, gatas, napakahalaga. Itlog and gatas. Yan talaga pampalakas, pampataba. Isda, green leafy vegetables. May tulong din. At ito nga po yung mga vitamin B na sinasabi ko. May B1, thiamine, B2, riboflavin. So, pag kinain nyo itong mga pagkain at ituturo ko sa inyo, makukuha nyo na ito lahat. Diba? Kasi as a whole, may benefit yan. Pero itong B12, kadalasan to sa vegetarian kulang, tsaka sa alcoholic kulang. Meron ding separate. Symptoms, ito nga sinasabi ko, sa buntis, sa malakas uminom ng alak, vegetarian, yan ang problema. Yung mga mahina ang thyroid, mahina kumain, mga vegan, vegetarian, kulang sila kasi hindi kasi sila kumakain ng karne, gatas, itlog, pati seafood, kaya kulang. Kaya kailangan nila ng vitamin B12 na supplement pa. So, ulitin ko para matandaan nyo ay mga vitamin B-rich foods, chicken, nuts, liver, cheese, isda, itlog, beans, meat. Napaka-healthy, napakasarap. Itong mga nasa taas, ang mataas sa vitamin B, tulad ng sinabi ko, isda, atay, chicken meat, poultry eggs, mga beans, tsaka mga seeds. Ito lang po. Ito po yung mga possible benefits ng vitamin B. Kaya minsan, sa pasyente, binibigay namin. Pag masyadong stress, pampasaya, merong mga pag-aaral konti na nagpapakita katulad nito. 215 study na pag binigyan ng vitamin B, mas gumaganda yung mental health, mas nawawala stress nila. Gumaganda pa performance sa mga exam. Isang pag-aaral naman sa young adults, binigyan ng vitamin B, less stress, less mental fatigue. Pwede rin siya makatulong sa anxiety, nervyos at depression. May isang pag-aaral, maliit lang naman, 60 adults, 60 days, less stress, less depression, less anxiety compared to placebo. At yung mga psychiatrists, minsan, pag binibigyan ka ng antidepressant, sasabayan nila ng B vitamins. At kung mababa ka sa B vitamins, katulad sa dugo, pag chinek na mababa ang B12, B6 at folate mo, merong connection sa depression. Kaya pag may taong depressed, baka mamaya kulang lang pala sa vitamin B. Possible yon.
Hindi ito cure, pero makakatulong din siya. Actually, dati nagtitake ako ng vitamin B. Kung may mga sugat-sugat o mahinang nakakain ko. Pero ang problema sa vitamin B, isang side effect niya, nakakataba, nakakagutom. So, minsan, 3 oras pa lang, kukulo na tiyan mo, gutom ka na. Ewan ko lang kung placebo yun, pero isa kasi talagang side effect niya ay weight gain. Yan ang problema lang. Baka mamaya, after 1 month ng vitamin B, tumaba kayo ng 5 pounds. So, ito po sa isang pag-aaral, pakita natin sa World Journal of Diabetes 2014, nakita nila excess vitamin intake, lalo na vitamin B, nakakataba. Kung payat ka, pwedeng-pwede ito sa'yo. Gusto mo magpataba, B vitamins, lalo na sa mga milk formula, sa mga sanggol, kaya tumataba ang sanggol tumataas yung fat mass, risk for child obesity. At sa mga matatanda naman, maraming vitamin B, pwede maging obesity at pwede magkaroon ng diabetes dahil sa pagsobrang vitamin B. Meron din possible side effects ang vitamin B complex, para alam nyo lang. Kadalasan naman, dahil nga water-soluble siya, hindi naman siya magiging toxic sa katawan mo. Kung sobra, tinatapon lang niya. Kaya lang kung talagang sobra yung tabletang iniinom mo, hindi na to sa pagkain, sobrang vitamin B3 may side effects, skin flushing, liver damage, sobrang vitamin B6, nerve damage. At pag uminom ka ng vitamin B or multivitamin na maraming vitamin B, ang ihi nyo, check nyo po, iba kulay, matingkad, parang yellow. Diba? Parang yellow-orange o yellow-green. Makikita nyo naman Ibig sabihin nito, yung sobrang vitamin B, tinatapon na ng katawan. So, in short, parang hindi rin naman kailangan sobra dami kasi yung excess, tinatapon na rin ng katawan So, naturo ko na po sa yung mga pagkain. Pero minsan kami doktor, binibigay rin namin to. Let's say, stress yung pasyente o payat o merong sa nerves, sa mamanhid. Hindi naman 100% nakakatulong. Pero just in case kulang pala siya dito sa vitamins, hindi natin natetest, baka makatulong. Pero short term ko lang binibigay, mga 1 month ko lang binibigay. Ito po yung kompletong listahan ng vitamin B. Ito kompletong mga possible health benefits sa sakit, sa depression, energy, dermatitis, carpal tunnel, namamanhid yung kamay, kaya nga binibigay natin yan sa diabetes. Ito yung mga sources ng pagkain. Komplikado, pero nandito po. Na-explain ko na naman sa inyo And finally, paulit ko lang, mura at masustansya na kaya ng Pinoy, monggo, chicken liver, I think mura to, galunggong medyo mahal ngayon. So pag ito kakainin nyo, makukuha nyo na yung vitamin B. Sana po nakatulong tong video para damihan ang pagkain ng vitamin B, bawas stress, bawas inis, bawas depression, at pag kulang pa, minsan nakakatulong din yung mga tableta.